Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence. So ano naman tong bagong script na di umano'y ex-bagman ni VP Sara, si Ramil Madriaga, ay nagsalita na di umano'y siya yung taga-deliver ng limpak-limpak na pera na ito daw ang campaign money ni VP Sara noong tumakbo siyang vice presidente ay galing daw sa Pogo at sa mga drug lords, mga drug money daw mga kabibig. Grabe. At sumiti ng affidavit ha. Isinalaysay doon kung ano ang nangyari, kung sino yung mga sangkot, mga bigayan. Grabe. Kasi mawiwindang ka sa pasabog ng ex-bagman ni VP Sara daw di umano na si Ramil Madriaga. So far, wala pa namang komento si VP Sara kung totoo man ito or hindi, or kilala ba niya itong si Ramil Madriaga, or talaga bang may binulgar si Ramil Madriaga. Nako, nagsalita si Senator Ben Padilla. Kung akala nyo ay masisira nyo si VP Sara ng dahil lang sa statement ng ex-bagman niyang si Ramil, ex-bagman daw ni VP Sara na si Ramil Madriaga. Kung akala nyo masisira na ang pangalan ni VP Sara at mahuhubaran nyo siya sa di umano'y sabi ninyo, malalaman daw this week daw or next week ang totoong storya na si VP Sara daw ay sabi, nagkipag-meeting, hating gabi, para kausapin si Ramil Madriaga, para daw hindi magsalita, and so on and so forth. Ay naku, grabe no? Kung may luggages na pasabog si Zaldico, kina Martin Romualdez, sino ba? Katulad si BBM, tapos si Sandro Marcos, may mga luggages doon. Ito naman, para hindi ma-excuse si VP Sara, kailangan talaga mahanapan din ng isang di umano pera-pera iskandalo din. So ang nakita nila, itong bagman daw di umano ang VP Sara na nag-deliver ng milyong-milyong pera nung panahon ng kampanya at ang pera na iyon ay galing sa masama. Yun ang gusto nilang ipaabot sa mga netizen na naniniwala kay Sara na ubaran namin si Sara. Kung akala nyo santa itong si Sara, nobody ever believes that. Na si VP Sara ay santa. Naniniwala kami na talagang VP Sara is working for the common good. Hindi kami naniniwala na santa si VP Sara. Hindi siya immaculate blessed immaculate of insertions. Sino ba yun? So ito kabibig, ito na nga. So ito yung mga, noon ay chika-chika lang daw to, pabulong-bulong. Pero ngayon, ginawa na script. I don't know kung totoo man ito or hindi. Kasi so far, VP Sara never gave any statement regarding on this or dead man lang sa VP Sara. Kasi alam niya, ay, lumang tugtugin na naman yan. Bagong script na naman para masira ang pangalan ko. Sige, go ahead. Talagang threaten sila, no? Every now and then, dapat every week, every month, every hour, every seconds, may bago silang iaatake kay VP Sara. Kaya, ni Senator Ben Padilla, talagang dinipensahan si VP Sara. Ito ang statement ni Senator Ben Padilla. I-share ko sa inyo, ha? I-share ko sa inyo ang statement ni Senator Ben Padilla regarding on this issue. Kasi parang, hello, really? Ito ang sabi ni Senator Ben Padilla. Share ko sa inyo kasi pinag-uusapan para matakpan ang flood control projects, kailangan talaga si VP Sara ang gagamitin nyo. Ito mawalang galang. Isang tabi ko muna ang mga posisyon sa paglalahad ko na ito. Sa pagkakakilala ko po kay Inday Sara at sa tagal ko bilang personal na kaibigan ni Digong, kahit kailan hindi ko naringgan o naramdaman na may plano si Inday na maging Pangulo. Napaka-imposible na hindi ko malaman dahil campaign endorser ako ng mga Duterte. Kung totoong merong plano si Inday na magpangulo, hindi sana kami nagkagulo-gulo noong 2022. Nagkasakit nga kaming lahat
nang tumanggi si Inday Sara sa aming mga Muslim na tumakbo siya sa pagkapangulo dahilan kaya pati ako napatakbo. Oh, ito pala yung rason kung bakit tumakbo si Senator Ben Padilla. Oh, kasi gusto ng mga Muslim na merong ano ba, I don't know kung i-continue ang legacy ni Tatay Digong or may taga Mindanao or may puso para sa mga Muslim na tatayo at maging at nasa mataas na posisyon ng gobyerno. Kaya kaming lahat na bigla na tumakbo si Inday sa national dahil wala talaga siyang plano kundi lokal. Ang takbo niya sa national sa aking kaalaman ay ay dahil sa pagkakaibigan nila ni Amy Marcos. Oh, yun din ang alam namin. 'Di ba? Ito pa oh. Ito pa ang daming chika ito. Ito daw. Deliveries in duffel bags. Sara Duterte's 2022 campaign allegedly funded by Pogo and sends ex-aide. Sara Duterte names Romualdez Bautista as her campaign managers. This script is not scripting, sabi ni Volve PH. Si Martin ang campaign manager at lakas CMD si Sara noong 2022 election, so party level ang funds. At bakit daw kailangan ni Sara ng malaking campaign funds? Siya palaging number 1 sa survey at mataas pa sa presidente, pati ang boto mas mataas. Diba? Ay oo nga no. Duffel bag versus maleta. Ano ba to? Maleta na may ebidensya, nasasabi sa Zaldico, may mga pictures, tapos sinabi ni Zaldico yung mga insertion, tiningnan ni Lacson, meron talaga, di ba? Tapos itong si si Ramil Madriaga, nagsumiti ng affidavit, ang tanong, ano ang ebidensya? Hindi naman puro na lang write-up, affidavit. Dapat meron talagang ebidensya, Ramil. Para mapaniwala mo ang sambayanang Pilipino. Kaya sabi na Romeo Peligro, duffel bag versus maleta, English murang kinder, ay may bagong script, desperate time, desperate measures. It's honestly disappointing to see how far some people will go just to tear down a leader who is genuinely working for the country. Every issue thrown at the vice president feels like a real concern and more like a desperate attempt to weaken someone they clearly see as a strong contender for 2028. Instead of focusing on real problems that affect Filipinos, they invest all their time and energy trying to ruin a woman who simply shows competence, courage, and dedication. The louder the attacks, the more obvious it becomes. They are threatened. That they know she has the leadership, the experience, and the public trust that could make her a major force in the next election. And instead of matching her work ethic and integrity, they resort to character assassination. But what they don't realize is that every unfair accusation only strengthens the resolve of the people who believe in her. Filipinos are not blind. We see who is actually working and who is merely trying to pull others down. We see who remains steady despite the noise. We see who chooses service over drama. No amount of black propaganda can erase the truth. And the truth is simple. A strong leader will always threaten the insecure. The more they try to destroy her, the more they prove that she is worth defending. Oy! Galing ito ang galing ha, ay Corruption Reform and the Future of the Philippine Politics. Oy, in fairness, ang galing mo. Diba? Tama ang mga sinasabi niya. Ito pa ang sabi ni nag-statement na. Statement of Colonel Raymond Dante P. La Chica, PA, MNSA. This statement is issued to address reports citing claims attributed to Mr. Ramil Lagunoy Madriaga. I categorically state that I do not know Mr. Madriaga and have no personal or professional dealings with him at any time. Any assertion suggesting that I was associated with, recommended by, or worked with him is false and void on factual basis.
Assignments within our Armed Forces of the Philippines, particularly to security units supporting national officials, are governed by established procedures, formal vetting, and command authority. These processes cannot be influenced by private individuals. As a career officer of the Philippine Army, I have always carried out my duties in accordance with lawful orders, established protocols, and the core values of the AFP. I take exemption to the use of my name in narratives that lack verification or institutional grounding. I respectfully ask the public and the media to rely on verified information and official AFP sources. I remain ready to provide clarification to any competent authority as required. Colonel Raymond Dante Pilachica, PAMNSA. Salita na ha. So, huwag yung gamitin ang pangalan ni Colonel Raymond Dante Lachica. Naku, baka saan kayo pupulutin yan? Baka kasuhan kayo. Diba? So yun, kabibig, ang pinag-uusapan ngayon itong trending news tungkol kay VP Sara. Bagong istorya nila kay VP Sara na VP Sara daw, yung yung duffel bags daw. Sabi naman ni Jason sa Ramil Lagunoy Madriaga, leader of, alam nyo na, Madriaga Kidnapper Ransom Gang, was arrested by PNP Anti-Kidnapping Group in June 14, 2022. The country's top 5 most wanted KFR mastermind Ramil Lagunoy Madriaga was presented belatedly to the mainstream, claiming to be the bangman of Vice President Sara Duterte by way of a written narrative, colorful and unbelievable story good for teledrama series of Kapamilya and Kabudol Network. No accompanying pictures of Madriaga, no live probing interviews by middle journalists. Just a spin press statement picked up by controlled media environs such as Billionaire News Channel, Politico, Periscope, and other traditional media mouthpieces. There is even an alleged political group called ISIP mentioned in the Madriaga white paper. The political insiders in the campaign camps of ex-Senator Bongbong Marcos, Davao City Mayor Sara Duterte, Unity Malakas CMD, Partido Federal, and Hugpong have any link to this alleged movement. Is this another case of a bungled vilification campaign against Duterte in the mold of Bikoy Hatch, written and directed by Trelinas Ateneo Jesuit Academy? So yun ang sabi ni Jason Saba na parang, ano ba? Huwag yun ang pilitin, di ba? Di ba? Hala, sabi ni Sas dito, the Ramil Lagunoy Madriaga, a clavu of the die-hard Duterte haters. Madriaga is a gang, yun na. This group went into hiding for 1 year from 2022 to 2023 after kidnapping a Filipino Chinese. So you mean to say the most wanted is freely roaming around Manila delivering eklavu, distributing confidential funds in December 2022? Hi, Diyos mio, when Madriaga was arrested in 2023, no news that he worked for Inday Sara nor Duterte. If we're true that he did, aba dapat noon news na yan. Yun mga komento mga kabibig. Hay, nako. Ito kasi ang ang chika ni Ramon Tulfo kasi ang nagchika. Ramon Tulfo kasi may chika tungkol dito. Ito babig i-share ko sa inyo. Nasaan ba yun? Ito yung unang chika niya kay Ramon tungkol kay VP Sara. Ito yun Share ko lang ha. Sige, i-share ko ang screen para makita nyo rin kung ano ang chika ni Ramon Tulfo. To be fair naman, di ba? Ito ang sabi ni Ramon Tulfo. Ayon sa aking little birdie, dumalaw daw si VP Sara kay Ramil Madriaga, isang detainee sa BGMP NCR jail sa Camp Bagong Diwa, Bicutan sa 10 oras ng gabi. Bakit 10 oras ng gabi at hindi sa araw? Ani tweet, si Madriaga ay acquitted sa kasong kidnapping ng Supreme Court noong 1997, pero sinampahan siya muli ng kidnapping kaya siya nakulong mula panaong 2023. Ang kasong ginamiran sa Madriaga ay nalilitis pa ng General High Court. Kaya siya nakulong dahil sa kidnapping wala pa. Ang tanong, ano si Madriaga kay Sara? Ito daw yon. Yan daw si Madriaga. Naman, ang next niyang pasabog ngayong araw na to. Sabi ni ang Facebook page na ito ay nagbunyag ng pagdalaw ng ilang business oras ng gabi ni VP Sara Duterte Ramil.
Si Mother nakulong habang dibatas ang kaso kinapin sa kanya. Ngayon, alam na natin dahil nasa pagdalo sa kanya din sa oras ng gabi, nakikiusap si VP Sara na huwag nang kumibo si Madria kung pagsabuhat ng mga literal na yun. Pero paano yun dahil kay Harry Roque, spokesman ng ay nakasunod sa Madria sa kidnapping. Sabi ka ng aking Tweety Bird, tinulungan ni Roque ang mga big-time Pogo operators na magsampa ng kaso kidnapping kay Madriaga. Nako, sali naman sa Roque. Inokopahan ng Pogo operators ang isang malawak na lupain sa Bataan upang gawing Pogo City. Umalma ang mga farmers at may-ari na malawak na lupain at tulong ni Madriaga. Binalikan ng mga Pogo operators sa Madriaga ay sa akin Tweety Bird at sinampahan siya ng kasong kidnapping ng tulong ni Roque na nasilbing abogado ng mga Pogo. Masama ang loob ni Madriaga at yun nagsalita na kung sana pinagsabi ni Dico ang bakla na yun yung makabibig si balik na naman kay Harry Roque. So yung kabibig, ano ang yung reaction hinggil dito? Totoo kaya ito? Bagong storyline, bagong script. I don't know kung totoo ito or hindi. So maghintay-hintay tayo mga kabibig sa kung ano pang updates tungkol dito. Kung meron bang statement si VP Sara hinggil dito mga kabibig. Don't forget to like. Pero ang tanong iba, kailangan ba talaga ng pera ni VP Sara? Well, in fact, during that time, talagang mananalo na siya bilang vice presidente. Siya nga ang nangunguna pa sa ranking kahit si Marcos hindi makataob kay VP Sara. Tapos sa votes, mas maraming votes si VP Sara kumpara kay Marcos. Diba na time? Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.